Pasok. May nagdiin ulit kay Pangulong Bongbong Marcos sa issue ng korupsyon sa flood control. Oh, ayan, Solid North. Solid North. Ay, Solid North, si Chavit Singson. Ang laki ng naitulong kay Bongbong Marcos. Oh, anong nangyari kay Chavit? Putyang ina, pinapakulong pa siya. Ganyan ka-demonyo yan si Bongbong. Hindi lang yan bobo, hindi lang yan tanga. Sabi ko nga sa inyo, bakit nyo sasabihin bobo si Marcos? Eh, ang galing-galing nga niyang gumawa ng krimen. Magaling nga lang siya sa kalokohan. Oo, bobo yan sa paggawa ng kabutihan sa kapwa. Bobo yan sa pagiging presidente. Kasi ano ba trabaho ng presidente? Maging ama ka ng Pilipinas. Solusyonan mo lahat ng problema. Bigay mo lahat ng, tugunan mo lahat ng mga pangangailangan ng iyong constituents. Palaguin mo ang ekonomiya. Alisin mo ang alisin mo ang korupsyon. Alisin mo ang krimen. O maging maayos yung bayang Pilipinas. Yun ang trabaho ng isang presidente. Bobo siya dun. Bobo. Pero napakatalino nito pagdating sa paggawa ng kasalanan. Pagdating sa kahayupan, kademonyohan, katarantaduhan, puta, sabi ko nga sa inyo, sa lahat ng scholar ni Lucifer, sa lahat ng scholar ng University of Inferno, o Impierno University, IU. Ito si Bongbong Marcos ang pinakamagaling nilang naging alumni. Putang ina, nag-OJT ito. Nag-OJT ito sa impyerno mismo. Lumaki ito kay sa kanan ni Lucifer. Di ba meron yung nasa kanan ng ama? Ito ang kanan ng ama nito, si Lucifer. Ganyang kasama itong tao na ito, mga bossing. Pagdating sa katarantaduhan, numero 1, sobrang talino niya, mas magaling pa kay Einstein yan. Siya na ang pinakamagaling na kriminal sa buong mundo. Para sa akin hindi ko alam para sa inyo. Opinion ko lang to freedom of expression. Oo, kasi hindi ako masaya talaga sa pamumuno nitong Judas na ito. Puro katarantaduhan ang ginawa sa bayang Pilipinas nito. Walang mabuting nangyari sa bayang Pilipinas dahil sa Judas na ito. Oh, ayan, mga bossing. Walang hiya kayo. Ganyan yan si Bongbong Marcos. Kung sino ito sa report ni MJ Mondijar. Nawala na raw ng pag-asa si former Ilocos Sur Governor Luis Chavit Singson na makatestigo pa sa Senado para isiwalat ang mga nalalaman sa anomalya sa flood control projects sa ilalim ng Marcos Jr. government. Kaya sa isang press conference ay rekta na sa taong bayan ang kanyang pagbubunyag sa kung sino ang umunoy mastermind sa anomalya. Nagsalita si Saldico kinasuhan. Ngayon, nagsalita na nakakahalata na dahil sinuturo lahat ng mastermind si Speaker Martin Romualdez. Nagsalita. Sinabi niya yung mga tao, Public Works and Highways, and Executive ang involved yan. Ibig sabihin, BBM ang involved yan. So, from the very beginning, sinasabi ko lang, siya mastermind. Sinabi niya, Nagko-corroborate talaga yung mga iskandalo na lumulutang sa sarili niya at yung mga whistleblower, itong mga whistleblower na ito, itong mga nagmamanifesto na ito, patungkol sa pagnanakaw ng magpinsang Romualdez. Lahat yan lumalabas na nagko-connect eh. Bakit wala pa investigasyon? Ba't nakalaya pa? Ba't hindi pa nakakulong ang mga yan? Walang hiya kayo. Hayop talaga kayo. liwanag. Ang executive, BBM. Kamakailan, ang Executive Department ay itinuro ni former Speaker Romualdez bilang nasa likod raw ng kickbacks sa flood control. Binanggit rin ng dating Speaker na isisiwalat pa nito ang mga nalalaman at hindi I will not go quietly and I will not go alone. That's an admission of guilt. Admission of guilt yan. Inamin na dito ni Romualdez na siya ang may kasalanan at hindi ako mag-isa. At hindi ako mawawala mag-isa. Isasama ko kayo. So, ano pang ginagawa ng gobyerno? Bakit hindi pa ikulong to? Meron pang bali-balita May chismis na yung pag-freeze daw sa asset nito 1 buwan lang. Hindi ko alam kung totoo yan. Pero narinig ko lang. Kasi nga, palabas lang nila na kunyari pati yung pinsan. Walang makakatakas pati pinsan. Madadali dito. Kaya nga si Bong Revilla nakakulong. Wala kaming kakakampi dito pagkasangkot. May mga ganun sila. Pero maniwala ka sa hindi. Palabas lang nila to. Tanong mo si Saldico, yung pagkakahuli kunyari kay Saldico, ano na yun? Babala na yun sa kanya para hindi na siya magsalita ng magsalita. Itong ginagawa ni Romualdez, sindikato yung dalawa na yan. Yung sindikato nila, silang dalawa ang pinuno ng sindikato na yan. Mga miyembro nila sa ibaba. Pinagkakanununan nila. Pero itong dalawang ito, wala yan. Dito pa lang, inamin niya na Sabi ko nga, bakit hindi pa natin, durugin yan? Ba't hindi pa natin i-pursue? Even the media, bakit hindi nila mag-set ng interview dito kay Romualdez? Nagbalita lang sila ng konti, tapos pinalitan na nila ng balita. Pero pag tungkol sa impeachment, maya-maya. Pag tungkol sa impeachment na wala namang kakwenta-kwenta, pa ulit-ulit lang naman yung kanilang ibinibintang kay Inday Sara, wala naman. Mayat maya si Ridon, maya-maya. Samantalang ito si Romualdez, napaka-importante nung binitawan niya rito mga salita. Hindi na ibinabalita. SMNI na lang nagbabalita. Ayan, SMNI na lang ang may balita tungkol dito. Alam nyo, magpasalamat tayo may SMNI. Dahil kung walang SMNI, wala na tayong mga balitang matino na makukuha dito sa hayop ng mga mainstream na ito. Patahimik o babagsak ng mag-isa. At Presidente, bakit niya sasalita?
So ibig sabihin, nag-aregluhan na, nagtakutan lang. Dahil lalaglag nila si Martin, kung ilaglag niya, sasabihin niya mastermind. May nakikita namang pattern ng negosyanteng si Singson laban sa mga nagsasalita sa pamahalaan at wala raw sinasanto kahit pa yung mga pinakamalalapit na kaalyado ng Pangulo. Ginamit lang si Saldico at si Martin Romualdez. Nag-uusap yung magpinsan. Ngayon, nahalata nyo, Ombudsman, DOJ, kinakasuhan kagad yung mga nagsasabi totoo. Nauna nang pinabulaan na ng Malacanang ang pagtuturo noon ni Zaldico kay PBBM bilang umano'y mastermind sa flood control kickbacks. Saan ni Yuse Claire Castro, si PBBM pa nga ang kauna-unahang Pangulo sa kasaysayan na nagpasimula. Oh, si PBBM, ang kauna-una, ang Pangulo na fake news peddler. Kasama ka. O kita ninyo, pahiyang-pahiya sila nung nakaraan. Oh, hindi na nakakapag to, press con. Ang ina, may hiya din pala. Oh, wala munang press con si ate. Siguro pinag-iisipan nila, putang ina, liability to, hindi to asset. Oo, sa ano to? Ano to, putya, malas to si Claire Castro. Lalo tayo nabibisto dahil sa ulol na ito. Oh, pero kita mo, tama naman yung sinasabi ni ni Chavit dito. Ang daming mga akusasyon kay Bongbong. May akusasyon si Zaldico, may akusasyon si Romualdez. May akusasyon yung 18 Marines, may akusasyon yung kung sino-sino. Sumasagot ang presidente? Hindi. Walang paki yung presidente. Meron siyang Claire Castro nasasagot para sa kanya. Walang hiya ito Kasi napakalalaking mga issue yan. Hindi nyo dapat yan sinasagot ng mga kaso. Hindi dapat nyo i-weaponize ang NBI, DOJ, para magsampa ng kaso sa mga tao na humihingi lang naman ng accountability kay Bongbong Marcos. Hindi ba? Hindi na nga ninyo in-impeach, hindi na nga pinansin ng Congress yung impeachment na sinasampa sa kanya. Hindi naman sumasagot ang presidente. As in, wala siyang sagot. Kasi si Pangulong Duterte, may sagot. Tingnan ninyo. Sino ang nagpe-press con? Lagi, si Claire Castro. Si Bongbong Marcos nagpe-press con, nagpapa-interview. Hindi. Natatakot na rin silang paharapin si Bongbong Marcos kasi nga uutal-utal yan Magkakamali at magkakamali yan kasi wala na nga sa matinong pag-iisip yan Kayo talaga kayo ba mga media? Ma'am Claire Castro, bakit hindi na namin nakikita si Bongbong? But every other quarter na lang siya nagpapa-interview? Bukod sa inyo, kayo nga ang spokesperson, pero mas maganda pa rin na nagsasalita ang presidente. May time mag-vlog, may time gumala, pero walang time para i-address mga issue ng pamahalaan. June pa lang, alam mo na itong mga mainstream media na to, mga mga kasapakat Ng malawakang investigasyon sa mga proyekto sa ilalim ng sarili niyang administrasyon. Ayon sa kanya, hindi maglalakas loob ang presidente na ipag-utos ang probe kung mayroon siyang itinatagong mali. Ulul! Ikaw ang nagbuo nung mag-iimbestiga. Ibig sabihin, ikaw ang amo nung nag-iimbestiga. Alam nga na maimbestigahan ka ng mga taong inilagay mo doon sa posisyon. Bobo ka ba? Di ba? Ako nagpatayo ako ng bahay. Ako ang pumili ng kontraktor. Ako ang pumili ng engineer, ng arkitekto, ng mga construction worker. Ako pumili ng materyales. Ako din ang pumili ng design. Kung anong gagawin sa bahay na yun. Huwag mong sabihin na wala akong kinalaman doon. Alam nga naman, hindi ako sundin ng mga arkitekto, engineer at ng mga construction worker doon. Siyempre, kung ano yung gusto ko, yun ang susundin nila. Ako nagbuo nun Ako nagpondo Tanga ka ba? Utangin na yan. Buti sana kung ang nagbuo si Inday Sara ng isang fact-finding commission, ang ICI, at iimbestigahan ang Tapos, yung binuo ni Inday Sara, sinabi na walang kinalaman si Bongbong Marcos dito after months of deliberation, investigation, wala siyang kinalaman. Maintindihan ko. Pero kung putang ina, si Bongbong ang nagbuo, tapos i-clear siya nung komite na binuo niya, maniniwala ka ron? Tanga ka pag naniwala ka. Kasi bobo mo si Bongbong pag naniwala ka. Gawain. Naniniwala naman si Singson na kaya hindi siya padadaluhin sa investigasyon sa Senado ay dahil sa ididiin niya doon ang Pangulo sa anomalya. Hinamon naman ito ang ombudsman na kasuhan si Romualdez. Inahamon ko sila na sagutin nila ito. Bakit hindi nila sagutin yung mga sinasabi ni Martin Romualdez na involved ang executive? Executive, si BBM yun Bakit hindi nila sagutin? Bakit hindi tuloy nakasuhan? So nagsisinungaling yung ombudsman kung hindi niya kasuhan si Martin Romualdez. Sa ngayon ay wala pang latest na sagot ang Malacanang sa mga pahayag ni Singson. Para sa Diyos, sa Pilipinas kung mahal, MJ Mondejar, SMNI News. Di ba?